Hello at welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Despicable Me 4, halina't simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula kay Gru na nagmamaneho ng kanyang sasakyan papunta sa isang napakalumang gusali. Kasama niya ang tatlo sa kanyang mga minyan, at nalaman natin na ang gusali ay isang lumang paaralan para sa mga kontrabida na dating pinasukan ni Gru. Sinabihan niya ang kanyang mga minyan na mag-ingat dahil narito sila upang pabagsakin ang kanyang dating kaaway na si Maxim Lal, ang pinaka-wanted na tao ng ahensya. Pagpasok ni Gru sa paaralan, nakita niya ang 85 sa kanyang dating mga kaklase na nagdiriwang ng isang reunion. Dito niya nakaharap ang kanyang pinakamatinding karibal na si Maxim, na nagyayabang sa kanyang mga nakamit bilang isang kontrabida. Ipinakilala pa niya kay Gru ang kanyang kasintahan na si Valentina. Ipinagmalaki naman ni Gru na mas malalaki ang kanyang nagawa tulad ng pagnanakaw sa buwan, ngunit tinuwanan lang siya ni Maxim at sinabing wala namang halaga iyon dahil wala na ang buwan. Nagtawanan ang lahat kay Gru, na labis niyang ikinahiya. Pagkatapos, inanunsyo ng punong guro ng paaralan na si Yubel na si Maxim ang nanalo ng parangal para sa taong ito, na ikinagalit ni Gru dahil pakiramdam niya ay siya ang mas karapat-dapat. Habang nagbibigay ng talumpati si Maxim, inilabas niya ang isang ipis at sinabi kung gaano niya ito kamahal dahil may taglay itong mga katangiang dapat mayroon ng isang tunay na kontrabida, hindi madaling patayin. Ibinunyag niyang pinagsama niya ang kanyang DNA sa DNA ng ipis upang maging mas malakas. Nakita ito ni Gru bilang isang perpektong pagkakataon upang dakpin si Maxim sa utos ng Anti-Villain League. Naglaban sina Gru at Maxim sa isang matinding sagupaan, ngunit natapos ito nang dumating ang 12-dosenang mga ahente ng Anti-Villain League at pinatumba si Maxim gamit ang kuryente hanggang mawalan siya ng malay. Habang dinadala si Maxim, nangako siyang makakatakas siya kahit anong mangyari at ipapapatay si Gru. Samantala, ang kasintahan niyang si Valentina ay palihim na tumakas mula sa paaralan upang hindi madamay. Pag-uwi ni Gru, nagdala siya ng maraming gamit sa pagluluto mula sa mall, at tuwang-tuwa ang kanyang pamilya na makita siya. Ipinakilala naman ng kanyang asawang si Lucy ang bagong miyembro ng kanilang pamilya, si Gru Jr. Ngunit napansin ni Gru na hindi siya gusto ng kanyang bagong silang na anak, mas malapit ito kay Lucy. Habang nagkakaroon ng masayang sandali ang pamilya, dumating si Silas, isang retiradong miyembro ng Anti-Villain League, at ibinalita na nakatakas na si Maxim mula sa kulungan. Ipinakita niya ang isang video kung saan sinabi ni Maxim na alam niya kung saan nakatira si Gru at nagbabalak siyang mag-higanti sa kanyang pamilya. Agad na nag-impake si Gru upang ilipat ang kanyang pamilya sa isang ligtas na lugar na may matinding seguridad. Nalungkot ang kanyang mga anak dahil iiwanan nila ang kanilang kasalukuyang buhay. Dinala ni Silas si Gru at ang kanyang pamilya sa isang bayan na tinatawag na Mayflower. Sinabi niyang bagamat napaka-boring ng lugar na ito, dito sila magiging ligtas mula kay Maxim. Binigyan sila ng bagong pagkakakilanlan bilang pamilyang Cunningham. Nangako rin si Silas na aalagaan ang ibang mga minyan at may malaking plano siya para sa kanila sa Anti-Villain League headquarters. Samantala, sa kabilang bahagi ng lungsod, makikita ang mga minyan na lulan ng isang bus. Napakaingay nila kaya't ninas ang driver at huminto ang bus. Ipinahayag ng driver na isa siyang dating ahente ng Anti-Villain League at binalaan silang tumahimik, kundi ipapakita niya ang kanyang masamang panig. Ngunit tinapunan lamang siya ng mga minyan ng pay sa mukha at nagpatuloy sa kanilang paglalaro. Pagdating sa Mayflower, binigyan niya si Gru ng bagong trabaho bilang isang salesman, si Lucy bilang isang hairstylist, at pinalitan ng pangalan ng kanilang mga anak. Bago umalis, pinaalalahanan niya si Gru na ituon ng pansin sa proteksyon ng kanyang pamilya habang sila naman ang bahala kay Maxim. Sinabi ni Lucy kay Gru na hindi naman ito masama dahil magkakaroon na sila ng mas maraming oras para sa pamilya. Samantala, sa ilalim ng lungsod, lumitaw si Maxim kasama si Valentina at ang kanyang hukbo ng matatalinong ipis. Sinabi niya ang kanyang plano, pahirapan si Gru sa pamamagitan ng pagdukot sa kanyang sanggol. Habang inihahatid ni Gru si Margot sa paaralan, nakilala niya ang kanilang bagong kapitbahay, ngunit napahiya siya sa kanilang unang pagkikita. Sinubukan niyang palakasin ang loob ni Margot, sinasabing tatanggapin siya ng lahat dahil siya ay matalino at masayahin. Samantala, sa Anti-Villain League headquarters, tinipon ni Silas ang mga minyan. Sinabi niyang kailangan niya ng mga voluntaryong pinakamalakas at pinakamatapang. 5 minyan ang nagpresenta at sila ang ginamit upang subukan ang bagong imbensyon, isang super machine na magpapalakas sa kanila ng higit pa sa isang ordinaryong tao. Nabigyan sila ng superpowers, tulad ng stretching, sobrang lakas, paglipad, laser vision,
at kakayahang maging bato. Sa kabilang banda, ipinasok ni Lucy sina Edith at Agnes sa isang karate dojo, ngunit napansin nilang napakahigpit ng kanilang instructor. Pinahiya ng guro si Agnes dahil hindi niya masabi ang kanyang bagong pangalan, kaya't ipinaupo siya sa sulok upang pag-isipan ang kanyang pagkatao. Hindi nagustuhan ni Edith ang treto sa kanyang kapatid kaya't sinipa niya ang paa ng instructor, dahilan upang mabali ito at palakpakan siya ng ibang estudyante. Samantala, nagsimula si Lucy sa kanyang bagong trabaho bilang isang hairstylist. Ang kanyang unang kliyente ay isang babaeng nagngangalang Melora, na gustong ipakule ang kanyang buhok ng pink. Dahil sa kaba, maling kemikal ang nahalo ni Lucy kaya nasunog ang buhok ni Melora. Sa takot, hindi sinasadya ni Lucy na sunugin ang buong salon, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas. Sa kabilang dako, inilunsad ni Maxim ang kanyang bagong imbensyon, isang napakalaking robot na ipis, at pinakawalan ito sa lungsod. Habang pauwi si Gru mula sa paaralan, sinalubong siya ng isang batang kapitbahay na nagngangalang Poppy. Laking gulat niya nang malamang alam ni Poppy ang tunay niyang pagkatao. Ipinahayag ni Poppy na siya ay isang baguhang kontrabida at pinilit si Gru na tulungan siyang magnakaw kinabukasan, kung hindi ay isisiwalat niya ang sekreto nito. Napilitan si Gru na pumayag upang maprotektahan ang kanyang pamilya. Samantala, sa Anti-Villain League, nagdulot ng kaguluhan ang Mega Minions dahil hindi nila makontrol ang kanilang mga bagong kapangyarihan. Habang lumilipad naman si Valentina sakay ng higanting ipis, ibinunyag ni Maxim kung bakit siya galit kay Gru. Noong bata pa sila, inagaw ni Gru ang spotlight sa kanya sa isang talent show. Ngayon, plano niyang ipaghiganti ang sarili sa pamamagitan ng pagdukot sa sanggol ni Gru. Samantala, dinala ni Lucy ang mga bata sa pamimili. Natakot siya at nagtago matapos makita si Mer. Nasira ni Lucy ang buhok ng babae habang mabilis niyang tinangka na ilabas ang mga bata. Sa isang aksidente, natuklasan ni Mer ang kanyang presensya, kaya't hinabol siya ni Melora sa galit, ngunit nakatakas si Lucy. Samantala, dinala ni Gru ang kanyang sanggol at dalawang minions upang makipagkita kay Poppy sa kanyang bahay puno, kung saan nila tatalakayin ang isang pagnanakaw. Sinabi ni Poppy kay Gru na nais niyang tulungan siyang nakawin ang isang honey badger na tinatawag na mascot mula sa paaralang Lycée. Kapalit nito, hindi niya ipapakalat ang sekreto ni Gru. Samantala, binigyan ni Silas ng unang misyon ang Mega Minions, tumulong sa mga mamamayan na nasa panganib. Isang tagalinis ang humingi ng tulong habang nakasabit siya sa isang lubad, ngunit hindi naintindihan ng Mega Minion ang sitwasyon. Sa halip na tulungan siya, kinuha nito ang kanyang brush at tinulungan siyang maglinis, iniiwan siyang nasa panganib. Isa pang minion ang nagtangkang iligtas ang isang pusa, ngunit hindi niya na-control ang kanyang laser, na nagresulta sa pagkasira ng isang buong lugar at pagkasunog ng buhok ng isang babae. Si Kelvin naman ay sinubukang pigilan ng isang tren na nawalan ng kontrol, ngunit lalong nailagay sa peligro ang mga pasahero nang ihagis niya ang tren papasok sa isang gusali. Sa pag-aakalang matagumpay silang nakagawa ng isang heroic na gawain, naglakad sila ng mabagal sa kalsada, ngunit hindi natuwa ang mga mamamayan. Galit na hinabol ng mga ito ang mga minions, ngunit dumating si Silas sakay ng kanyang van upang sagipin sila. Sinabi ni Silas sa kanila na nabigo ang kanyang eksperimento kaya tuluyan na silang i-retiro. Samantala, dumating sina Gru at Poppy sa paaralan gamit ang isang lumilipad na lobo. Iniwan ng minions ang bag ni Gru na naglalaman ng mahahalagang kagamitan sa kanilang mainit na air balloon, kaya't kinailangan niyang gumamit ng mga gamit mula sa baby bag ni Junior. Habang nasa paaralan, tinakpan nila ang mga security cameras gamit ang lampi ng sanggol. Sa pamamagitan ng isang hairpin, nabuksan ni Gru ang opisina ng prinsipal. Gamit ang baby powder, nadiskubre niya ang isang potensyal na panganib sa harap nila. Pumasok si Junior sa opisina, at nang inakala ni Gru na may masamang mangyayari, laking gulat niya nang ma-deactivate ni Junior ang mga laser. Sa wakas, natagpuan nila ang honey badger, ngunit bago pa ito mapakalma ni Gru gamit ang tranquilizer, napansin niyang binuksan na ni Junior ang hola ng honey badger. Inatake sila nito, at aksidenteng na-tranquilize ni Gru ang kanyang sarili. Sa gitna ng gulo, napundot ni Poppy ang isang pinjutan na gumising sa prinsipal, na agad na napansin ang mga nanghihimasok sa kanyang opisina. Sa pagtataka ng lahat, nagawang pakalmean ni Junior ang honey badger, at habang paalis na sila, lumabas ang prinsipal at hinabol sila. Natapos ang habulan ng barilin ni Gru ang mata ng prinsipal gamit ang toothpaste, na nagresulta sa isang seryosong aksidente. Nakatakas sila, at inamin ni Poppy kay Gru na ito ang pinakamasayang gabi ng kanyang buhay. Pinanggako niyang hindi niya ipagkakalat ang kanyang sikreto.
Sa kasamaang palad, tinawagan ng prinsipal si Maxine at ibinigay ang lokasyon ni Gru, dahil inilagay niya ang isang tracker sa Honey Badger. Di nagtagal, sumali sina Gru at Lucy sa kanilang mga kapitbahay na sina Perry at pati sa isang country club upang maglaro ng tennis, habang naiwan ang mga bata sa bahay kasama si Junior. Biglang lumitaw si Principal Yubo's Fleck sa bahay ni Gru at tinanong ang mga bata tungkol sa kanilang ama. Kaagad na nagpadala ng mensahe si Margot kay Gru tungkol sa isang kakaibang matandang babae sa kanilang bahay. Agad na sinabi ni Gru kay Lucy ang panganib na kinakaharap ng kanilang mga anak, at habang sila'y nagmamadaling umuwi, nagpadala rin siya ng mensahe sa headquarters. Nang makita ito ni Silas, agad niyang ipinawalang bisa ang pagre-retiro ng Mega Minions at inutusan silang pumunta sa bahay ni Gru. Pagdating ni Gru at Lucy, inatake sila ni Principal Yubo habang hinahanap ang kanyang Honey Badger. Nilabanan siya ng pamilya, at nagawa ni Lucy na pansamantalang sirain ang kanyang wheelchair. Habang nagaganap ang laban, dumating sina Maxine at Valentina at dinukot si Junior. Napansin ito ni Gru at sinubukang iligtas ang kanyang anak, ngunit huli na dahil nakaalis na si Maxine kasama ang bata. Sa kabutihang palad, dumating si Poppy sakay ng isang lumilipad na sasakyan at tinulungan si Gru na habulin si Maxine. Inihatid niya si Gru sa barkong ipis ni Maxine at agad na lumipad palayo. Binara ni Gru ang windshield ng barko, dahilan upang ito ay bumagsak. Ipinakita ni Maxine kay Gru ang kanyang anak, ngunit siya ngayon ay isang kalahating taong ipis na at handang kalabanin si Gru. Tinangka niyang patayin si Gru gamit ang kanyang barko, ngunit sa bigat nito, bumagsak si Valentina mula sa bubong ng gusali. Sinubukan ni Maxine gamitin si Junior upang tapusin si Gru, ngunit nanag ang pagmamahal ni Junior sa kanyang ama. Nagawa niyang talunin si Maxine, na bumagsak sa lupa matapos tumama sa maraming bagay sa kanyang pagbagsak. Dumating ang Mega Minions kasama ang kanilang mga hayop upang tumulong. Muling nagkasama-sama sina Lucy, ang mga bata, at Gru kasama si Junior. Sa sobrang saya ni Gru, sa unang pagkakataon ay tinawag siya ng kanyang anak na Dada. Bumalik ang pamilya sa kanilang bahay, kung saan ginamit ni Dr. Nefario ang kanyang imbensyon upang maibalik si Junior sa normal. Pinasaya rin ni Gru si Agnes sa pamamagitan ng muling pagsasama nila ng kanyang alagang kambing na si Lucky. Bago matapos ang pelikula, sinabi ni Gru kay Lucy na may isa pa siyang dapat tapusin. Pinuntahan niya si Maxine sa anti-villain headquarters at inamin na sinadyang nakawin ang tagumpay niya sa talent show noon. Bilang kabayaran, inalok niya si Maxine na magtanghal sila ng magkasama. Sina Gru at Maxine ay nag-perform ng kantang Everybody Wants to Rule the World, na pinanood ng lahat ng dating kontrabida, sina Vector, Mr. Perkins, El Macho, Scarlet Overkill, Balthazar Brat, lahat sila ay sumali sa pagsasayaw. Sa huli, makikita natin si Gru na masaya kasama ang kanyang pamilya at mga minions, at doon nagtapos ang pelikula.